Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging tapat, makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Dahil sa iyong kalooban na hindi malalabanan ng sanlibutan umiiral, langit, lupa ay iyong kinapal, Diyos ka ng sanlibutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang-bilang na biyaya. Gayunpaman, marapat na pangalagaan nating lubos ang kanyang mga biyaya. Tayo ay mga katiwala ng Diyos upang may pamahagi ang biyayang ito sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Yung mga pagbasa natin ngayon ay magtatanong sa atin, ano pa ba ang kailangan gawin ng Diyos para tayo ay sumunod sa Kanya? No? Ano pa ba yung dapat niyang ibigay nang sa gayon tayo ay makontento? Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan,
at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayat niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas,
at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang taong mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito ay binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit
sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, inatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, dilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siguro narinig niyo na yung kwento ng isang magulang na umaangal at hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanyang anak. Pinag-aral niya naman, dinisiplina, tinuruan tungkol sa pananampalataya, tinuruang magdasal, inayang magsimba, pinag-aral sa magandang eskwela. In other words, lahat ng mabuting magagawa ay ginawa nga sa kanyang anak. Pero anong nangyari dun sa anak? Napariwara. At hindi yun maintindihan ng magulang. At marami nang lumapit sa akin, "Father, ano bang nangyari? Anong kasalanan ko? Wala akong makitang pagkukulang. Yung anak ko, itinaguyod ko. Hindi lang para maging isang mabuting mamamayan, kundi isang mabuting Kristiyano. And yet, nasan siya ngayon?" Naging formator din ako, no, sa seminaryo. At hinuhubog namin yung mga magiging pari. No? Merong mga hindi natutuloy. So after 2 years, 3 years, lumalabas. Itong mga seminarista ay hinuhubog namin, no? Sa pakikipagkapwa-tao, pagdarasal, pagkakawang-gawa. Ano? In other words, to be a good leader. At siya ay maging banal dahil siya nga ay magiging pari. Pero nagtataka kami, pag lumabas, no? May ilan sa kanila na pag lumabas, na para bang wala silang naging formation. Kaya kami mga formators, nagtatanong, ano ang kasalanan natin? Ginawa naman natin ng lahat para sa kanila. We gave them a good formation, and yet, they have gone haywire. No? Parang walang bakas nung kanilang pinagdaanan. Makikiraan ako, kahit dito sa simbahan. No? May mga servants, bugbog yan sa salita ng Diyos. Palagi nagpo-formation at nagkakawang gawa. Lagi nagsisimba. In other words, malapit na palapit sila sa liturhiya at sa Panginoon. Pero bakit may mga pa rin, napapariwara? No? Ayoko na magsalita, baka may matukoy. Pero it's really puzzling. Nakakapagtaka talaga. In-expose mo na sa lahat
ginawa mo na ang lahat, and yet, alam niyo, ito yung sinasabi ng Panginoon sa unang pagbasa. Ginawa niya lang itong talinghaga. As usual, di ba? Ang talinghaga ay tumutukoy sa istorya ng ating kaligtasan. At kinuwento sa unang pagbasa itong may-ari ng ubasan. Pumili siya ng napakalusog, no, na lupain. Tapos, kanyang pinrepara, tinaniman, di ba? Nagtayo ng watchtower, everything in order to produce good fruits. Eh ano nangyari ayon sa talinghaga? Aba, sa halip na magandang ubas, ligaw na ubas. Sabi ng may-ari, saan galing to? Saan galing itong ligaw na ubas? Ang tinutukoy ng Panginoon ay tayo. Ginawa niya na ang lahat para sa atin. Nilikha niya tayo, binigyan niya tayo ng araw, hangin, puno, prutas, lahat ng mga kailangan natin sa buhay para maging masaya at para maging kalugod-lugod sa Diyos. And yet, what did we do? At yan, mas malinaw dun sa ating ebanghelyo ngayon, di ba? Anong kwento doon? Yung Panginoon, yung may-ari ng basa, nagpadala siya ng maraming mga alipin, pero sinaktan at pinagpapatay. At sa bandang huli, pinadala niya yung kanyang anak, hoping that, this is my son, they will respect him. Remember? Ganyan ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Nagpadala ang Panginoon ng propeta, nagpadala ng mga tao na magpapaliwanag sa atin, maggagabay sa atin. In other words, we were not short of people who will remind us of how it is to be related to God. At ang pinakamatinding ginawa ng Diyos, binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. I think, no parent, no one can top that. Walang makahihigit doon. Yung ialay ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa kaligtasan ng tao. And so, the question again appears or, reverberates, bumabalik. Ano pa ba ang kailangan gawin ng Diyos para tayo ay sumunod sa Kanya at maging mabuting mga anak niya? Di ba? Kailangan pa ba natin ng pangalawang anak ng Diyos na ipadala rito at mamatay uli para sa atin? I don't think so. Alam ko, yun na yung kasukdulan. Wala nang pagkukulang ang Diyos. Ang pagkukulang ay nasa atin na. Tayo na lang ang kailangan tumugon. Kailangan nating gawing malambot yung ating mga bakal na puso. Yung ating mga kaisipang naliligaw, kailangan nating ayusin. May suggestion si St. Paul sa second reading. Sabi niya, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. See, it helps if what will keep our minds busy are those things that are right and that are capable of being praised. Di ba? Ano pa? Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita. See, that's where many of us are lacking. We are not living what we have heard, what we have learned, and what we believe. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. And maybe a last point, at kaugnay ito sa magiging announcement ko mamaya, magbibigay po ang announcement. Sana hindi na dumating ang Diyos sa ganitong pagbabanggit ng pagkukulang niya dahil sa ginagawa natin. At sana tayo naman
mapahalagahan natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. So the least we could do is to say thank you. Diba? Yun siguro ang kulang sa atin, yung marunong tayong magpasalamat sa Diyos. You know, even during this pandemic, no, alam natin lahat tayo nahihirapan. Pero alam nyo, may mga pumupunta pa rin mga tao dito. Regularly, they're giving offerings to our church, to support our church. Tinanong ko yung isa Sabi ko, ma'am, di ba kayo nahihirapan? Regular kayong nagdadala pa rin ng inyong offering dito. Ano yung sagot niya? Father, ang pagpapasalamat po, hindi nangangailangan ng panahon. At lalong-lalo na sa ganitong panahon, dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa maraming bagay. Dahil ang Diyos, hindi rin namimili ng panahon kapag nagbibigay ng grasya. I think that's what we should do in order to respond to God, so that He will not anymore question, no, us with regards to what He did, is to thank Him. And the best way to thank Him, balikan natin yung sinabi ni San Pablo. Gawin natin ang mga bagay na karapat-dapat. Gawin natin ang mga bagay na magpapabanal. Gawin natin ang mga iniuutos ng Panginoon. Na tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa namumubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon. Kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan, nang sa gayoy makapaglikod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mga may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nangaabuso at nagpapasakit sa mga may hirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo nawa kaming mga responsableng tangapag-alaga ng iyong sanlilika at mapagtanto namin ang mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ng mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating panalangin ang ating pansariling kahilingan. Diyos Ama, patatagin mo kami sa iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kagabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Nasa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Ang Panganooy dakila sa kabutihan niyang kusa para sa nagtitiwala sa kanyang habag at awa na kanyang dulot sa madla. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantamnawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng mga kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluluhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon na mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupuan po lahat para sa mga paanyaya at patalastas. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa alas 6 ng gabi. Simula sa darating na 5 ng Oktubre, Lunes, taong kasalukuyan, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado sa alas 7 ng umaga. Meron na po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. At uli, ngayon po ay pakinggan natin ang ating parish priest, si Reverend Father Benny Tuason, sa kanyang paliwanag tungkol sa 2M 4M, fundraising project ng ating simbahan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, o buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ito ay hango sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 1 to 2. Hinahamon tayo ngayon ng panahon na patunayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Matindi ang tangka ng salot o nasalot ng dulot ng COVID-19 sa ating kalusugan at buhay. Naging dahilan ito upang pansamantalang matigil at pagkatapos ay malimitahan ang ating mga gawaing pagliligtas at pagdiriwang sa ating simbahan. Subalit sa utay-utay na pag-igi ng ating kalagayan,
unti-unti na tayong nakakakilos at nakapagsasagawa ng ating mga gawaing pangkaligtasan. Bagamat hindi natigil ang ating mga misa sa live stream, pagdedebosyon, pagdalaw sa mga may sakit at pagbabasbas at pagmimisa sa mga yumao, bukas na ngayon ang ating simbahan sa mas marami pang nais na magsimba, magpabinyag at magpakasal at tumanggap pa ng ibang sakramento. Salamat sa Diyos at maliban lamang sa limitadong dadalo sa mga misa, lahat ng ating mga gawaing pagliligtas ay nagaganap na. Ginagawa natin ito ayon sa mga itinakdang protocols ng ating pamahalaan. At kung inyong natatandaan, itinigil na natin ng aransel o paniningil ng takdang halaga sa mga sakramento. Hindi binabayaran ng kaligtasang dulot ng sakramento. Ito ay pinagkakaloob sa lahat ng ibig tumanggap nito. Buo ang ating paniniwala na ang bawat mananampalataya ay marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos at ikinasisiyan niya ang pakikibahagi sa gawaing pagliligtas ng simbahan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bukal sa kalooban. Sa madaling salita, wala nang hihigit pang paraan ng pasasalamat kundi ang mag-alay para sa kaligtasan ng kapwa. Sa nakaraang 7 buwan na quarantine, hindi tayo nag-alis ng mga empleyado bilang pakikiisa na rin sa dinaranas nilang kahirapan na dinaranas din nating lahat. Nabawasan, subalit tuloy pa rin ang pagtataguyod o maintenance ng simbahan, ng opisina at ng kumbento. Malaking tulong ang ating naipon at mga donasyon ng mga mananampalataya sa parokya at mga deboto na taga-ibang lugar. Tunay na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na patron na si San Antonio, ng mahal na Inang Maria at ng Panginoong Diyos. Hangad at panalangin natin na masugpo na ang COVID-19 virus. Subalit, kahit ang mga doktor at siyentista ay nagkakaisa na malayo pa tayo sa pagsugpo dito. Kaya't kinakailangan nating pansamantalang matutong mabuhay na nandyan ang virus katulad ng iba pang sakit. Sa madaling salita, dapat magpatuloy ang buhay, magpatuloy ang mga gawain, at magpatuloy ang misyong pagliligtas ng simbahan. Sagana tayo sa panahon, tuloy ang paghihikayat ng ating parokya sa pag-aanyaya sa mga nasa tamang gulang at malulusog na maglingkod. Nagsisikap din tayo na makakalap pa ng pondo upang maitaguyod ang gawang kaligtasan ng simbahan. Ukol dito, inilunsad at pinaigting muli natin ang pag-asa, ang stewardship program ng ating parokya. Muli nating tinawagan at pinaalalahanan ng ating mga donors. Subalit hindi pa rin ito naging sapat. Kaya't napagpasyahan ng ating pamunuan na maglungsad pa ng isang programa na makakaipon ng mga pondo na tutugon sa pangangailangan ng ating parokya sa susunod na taon. Okay, yung pong details next Sunday. Sitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan.
hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.